tsaka hindi po namin alam kasi yung pader... Wala bang pangalan dun sa labas? Wala po. Mataas po yung pader. But I'm sure si Barangay Kapitan, alam ho niya yan. Hindi po siguro. Hindi ko lang po sure. So may Kasi tumayong warehouse doon sa barangay na yun, hindi alam ng municipality at hindi rin alam ng barangay? actually po, tinignan ko yung yung location at saka yung area ng parang wala pa kaming reclassification ordinance. Nasa kinalculate ko yung area, nasa 1.8 to 2 hectares po. Yung area yun. Opo. May mga building. Meron po, Mataas warehouses. ang bakod. Opo. Malaki ang gate. Malaki po. Parang pampelikula yun. Opo. Siya, no? Yung mga ganun. So hindi kayo nakapasok doon? Hindi po. May security guard? Opo. May armas? Hindi kasi yung yung butas ganito lang po eh. Parang pampelikula nga yun. Parang alam na alam ni Dan Fernandez yan. Opo. Sige, maraming salamat po, Konsyal. Salamat. Hindi next hearing, Mayor and Konsyal, paki-update po kami dun sa inspection yung gagawin po dyan. Mr. Chair, Yes, Congressman ako. kung pwede lang po ako magtanong. Please proceed. Konsi, Opo. lahat naman po natatayo na warehouses doon sa municipality po ninyo, kukuha ng building permit. Sa po namin, Hindi po ba? Lahat ng construction dapat ng munisipyo ay dapat kumuha ng building permit. Yun po ang Yung dapat. pagbabakod, kumukuha ng building permit. Yun po ang dapat. Yun ang dapat. Opo. Ibig bang sabihin, hindi nyo ginawa yun? Hindi po, meron pong mga na nagko-construct na walang permit. Bakit nyo pinapayagan? Hindi po namin pinapayagan, kaya nga po itong municipal engineer. Bakit nakatayo po? Ibig nyo bang sabihin, Konsi, lahat po ng warehouses na nakatayo, may building permit? Can you guarantee that to this committee? Hindi po. So, sa sagot lang po ninyo, Konsi, ay may mga warehouses na itinayo na walang building permit. Tama po. Ano po yung gagawin nyo dapat? Po kami, ipapasara namin yung Kung yung hindi po kayo pinapasok, ay walang building permit, may karapatan ba silang piitin kayo na pumasok? Yung pong ipagbawal. Yes, kasi sabi po nyo kanina sa pagtatanong ni Chairman, meron kayong gustong pasukin na warehouse, piniit kayo ng gwardiya. Apa. Di dapat tinanong nyo kung meron ba kayong building permit. Pakita nyo sa amin. Ayaw nila po kaming i-entertain. Ang ibig nyo sabihin, doon sa munisipyo nyo, masiga yung nagtatayo ng warehouse kaysa gobyerno ng inyong yun ang hindi ko sasagot po ninyo, Konsi. Sandali lang, Mayor. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Apo. Kasi ang pagtatanong ko, nagmumula sa sagot niya sa chairman. Tama po. Di po ba? Apo. Ibig nyo sabihin sa lugar po ninyo, sa Mexico, Pampanga, masiga pala yung mga nagtatayo ng warehouse kaysa Municipal Government of Mexico, Pampanga. Actually po, ngayon hindi na ganun. Pero noon, siga sila. Dati po. Ganon. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Congressman Akop. Konsi, tanong ko lang ulit, nakadikit kayo, hindi kayo nakapasok sa loob, pero nandun kayo sa may area, no? Opo. Anong nakita mo doon? Warehouse ba yun? Building? Actually po, hindi ko po nakita yung sa loob, pero nakita ko po sa satellite, sa imagery, sa Google, na may building. So, building. May So, structure hindi po. siya warehouse. Hindi, warehouse. Sa tingin ko, base sa interpretation ko dun sa imagery, siya? Warehouse. Kung warehouse siya, yung warehouse tambakan. Tapos po, ang business nila is, junk, ganun. Junk shop. Yun nga, ang business permit nila ay... Wala. Hindi ko po alam kung may business permit kasi hindi po nga po kami pinapasok. Siguro si Kapitan will be able to tell us kung ano yung permit na sinecure nila. Kasi yun nga, yung pagbabakot nga, fencing permit, kailangan mo yun. Ganito po, Mr. Chair, ganito po kasi, yung mga kapitan kasi, wala po silang alam, madalas, sa mga nangyayari sa barangay.
So, yun po ang madalas. Ngayon, iniwawasto po namin yon, yung ganong proseso. Binibigyan namin sila ng power, sinasabi nila namin sa kanila yung power para mag-check doon sa mga nagpapakonstruct kung may mga permit o hindi. Na bago magkaroon ng building permit sa munisipyo, dapat meron munang construction permit sa kanila. Yeah, tsaka nakaspecify sa building permit kung ano yung gagawin di ba? Kasi kung ito ay building, parang yung nangyari sa Banban, Tarlac, at parang call center yung dating, it must be something else, no? We're not concluding, but speculating lang naman tayo. Kaya napaka-importanting ma-inspection. At sana sa susunod na hearing, mabigyan nyo kami ng informasyon tungkol dyan. Yung Infinity 8 yon pala, kay Kapitan pala yon. Yung sa inyo, hindi mo alam yung pangalan, ano? Hindi ko po alam. Okay. Yung kay Infinity 8, Kapitan, sa loob, di ba, nakakapasok kayo, sabi niya, ano yan, building? Meron po siyang building residential, then meron din po siyang warehouse, Mr. Chair. Anong building residential? Bahay? Bahay po. Tapos, pera pa yung mga warehouse po, Mr. Chair. Gano'n po kalaki, more or less, yung lote, Nasa 10,000 square meters po yun. So, 1 hectare. 100,000 mahigit hectares po. Bali, 100,000 hectares? Kasi 10 hectares po. Sorry, Mr. Chair. 100,000 square meters. Yes, Mr. Chair. Okay. Ilan ho ang building sa loob? Yung building po, 3. 3 yung building sa loob. Ilang palapag po yung building? I think nasa 5 po. So, bawat isang building may 5 palapag. Yes, Your Honor. Maraming anong nasa business permit nila? Yung Infinity 8, parang junk shop po yan eh. Ang gandang junk shop niyan. May 5 palapag na junk shop. 3 building pa. Sigurado kayo, Kap? Yes, Your Honor. Na junk shop ang negosyo niyan? Opo, Mr. Chair. So, ano yan, so, Mayor, siguro, baka, are you aware of the business permit na sinecure nung Infinity 8? Sir, ganit po yun. Kung i-allow niyo po ako, magkukwento Yes, lang po. Nung po nga maupo ako bilang nag-assume ako sa office noong August 29, isa po sa mga tiningnan ko yung lugar na yan. At doon po ako nag-create ng task force dyan sa mga warehouses o bodega. Nung pumasok po kami dyan, tiningnan ko yung mga business permits niya na wala naman po. Walang existing na permits. At ang sabi ko sa treasurer ko, pag magbayad ngayong 2024, nag-monitor po ako dyan. Ang nangyari po, hindi nag-report sa akin yung treasurer. Ang ginawa ko, last week, pinakalkal ko po yung mga business permits niya. At nagbayad lang po siya ng application na 5,000. Which is nung 2023 po, 4,900 lang yung binayad niya. Wala po talaga silang mga business permits. Sabi ko, kahit yung mga business permits and building permits, wala po. Kaya ang ginawa ko po, may 2 letter na po akong pinadala dyan through municipal engineer. Nakareceive na sila ng 2. Yung 3 po, ipapareceive ko this week. After po nun, kung hindi siya mag-comply, ipapasara ko na po yung lugar na yon, yung Infinity po. Papastop po lahat ng mga activities doon. Yan yung Infinity 8. Opo. So, narinig mo naman siguro yung Kapitan. And in addition po, noon pong last Saturday, nag-meeting ako with all department heads at saka yung mga concert. Pinatawag ko rin tong kapitan eh. Ang sabi ng kapitan ayaw niyang pumunta eh. Pinasundo ko lang ng pulis yan eh. Oh. At tinanong ko yung kapitan na yan, ang sabi niya sa akin, tinanong ko kung may barangay permit yan.
Ang sabi niya, meron. Sabi ko, within today, kailangan kong makita yung barangay permits niya. Hanggang ngayon, wala naman sinadmit sa akin. Yun lang po, Mr. Chair. Oh, anong masasabi mo, Kap? Nasaan may kopya ka ba ng business permit niyan, building permit niyan? Yung sa building permit po, wala kami. Pero yung business permit po, nakapag-apply na po. Yung records po namin, yung files, nasa barangay treasurer po, Mr. Chair. Meron po siya, apply po siya ng business permit, yung Infinity 8. Mismo ang mayor nagsasabi, wala eh. Meron po, tinanong ko po yung aking treasurer, meron po siya. Kaya lang, nung ni-request po sa amin nung mayor namin, hindi ko lang nabigyan kasi pinuntahan ko at tinawagan ko yung treasurer ko, meron po silang family na nilakad. Alam mo, yung mayor ang supposedly aware dun sa lahat ng negosyo sa buong sinasakupan niya. At kapag ang records, wala doon, ang ibig sabihin po noon, wala hong nag-apply ng business permit. Pero kayo, pinagpipilitan nyo na meron dahil sabi nyo nga, nakita nyo. Tama po ba, Kap? Tama po, Mr. Chair. Kasi mismo ang nag-issue po nun itong kumuha siya. Ito lang kasi bago lang po kasi ang operation ng Infinity 8, I think this year or last November lang po yata o this year lang. Bago lang po, Mr. Chair. Kaya bago lang po yung business permit niya sa aking barangay. Okay. So, yes, Congressman, but before that, please enjoy the lunch prepared by Congressman Paduano, who is now on Zoom. So, kay Congressman Paduano, welcome in this committee hearing. Yes, Congressman Flores. Mr. Chair, I just would like to ask the Kapitan. Kapitan, when the mayor asked for the copy of the hihingi mo business permit, barangay permit. Barangay permit, Mr. Chair. When was that? Last Saturday. Last Saturday. Yes, last Saturday. This Saturday lang. Kapitan, bakit hindi nyo naibigay kay mayor yung barangay permit? Yun po, bali, tinawagan ko at pinuntahan ko yung treasurer ko po. Wala sila, may nilakad po ng family. Kaya hindi ko nabigyan ng kopya yung mayor namin. Okay, ang barangay permit is for what? Anong hiningi nila na permit? Permit to do what? Business or what? Barangay business clearance po. Bali permit yun. Kaya nga, Business so permit. alam mo ba anong business nila? Yun po, bali yung junk shop. Infinity 8 Trading and Corporation. Trading. And nakikita nyo naman, being ikaw yung kapitan doon, nakikita mo naman na yun ang business nila, na nature of business nila. Ano yan? Trading. Ano ba yun? Junk shop. Junk shop. Yes, sir. So you see trucks coming in and out, ganun, may mga loads na mga junk, nakikita mo. Opo, marami po na pumapasok na nagde-deliver doon. Pag mag-a-apply yung isang tao ng isang barangay permit, Kapitan, do you go and inspect the premises? Opo. So, napasok mo na yung premises ng Infinity 8? Yes, Your Honor. And anytime pag ini-inspect mo, pinapapasok ka naman? Opo. Pag sila mayor ang pupunta at mag-inspect, papapasukin ba sila? Pinapasok naman po, Your Honor. Pinapasok kami, kasama po kami, barangay official, mga barangay official at sila mayor po. Okay. Now, na-mention mo na nagbayad na ng application fee for the business permit, correct? Tama po. Yes, Your Honor. So, when was the payment or the application made? Sa barangay ko po, hanggang doon lang po yung alam ko. Pero yung pag-a-apply po nila na nakakuha ng application, sa munisipyo na po yun, hindi ko na po sakop yun. Okay. Now, Mr. Mayor, after the application was made, ano ba dapat ang obligasyon ng munisipyo to ensure na nakompleto yung requirements for the business permit?
Actually po, pending pa yung yung business permit niya. Hindi ko pinarelease dahil may mga kulang po sa mga requirements niya. Ano po yung kulang na requirements? Marami po. Marami. Wala pa siya maipakitang mga requirements. So kung ganun nga, na hindi niya pinrocess yung application niya, bakit hindi mo pinasara? Wala pa ng business permit yun. Binigyan ko po siyang pagkakataon para may kompleto yung mga dokumento niya. Kaya po itong huli, pinacheck ko sa municipal engineer, pinamomonitor ko yung mga building na kinukonstruct sa kasalukuyan. Wala pa rin maipakita, kaya po ang But ginawa. Mayor, it's already June. When should a business permit be secured ba? January po. January. Ba't umabot ng half a year ba hindi pa na-complete yung requirements at pinabayaan nyo rin mag-operate si Infinity 8? Actually po, nakamonitor po ako. Kaso lang, nabigyan ko po siya ng pagkakataon para i-comply lahat ng mga requirements. So, ngayon po, naghintay ako halos ng 6 na buwan. Wala pa ring response on pinapakitang mga permits, requirements. Kaya napilitan po akong sulatan siya. Just a side note, Mayor, I think you should go over your yung steps that you should be taking after the application is made. Kasi dapat hindi aabutan ng half a year na wala pang permit, nagko-continue yung businesses ng mga tao. It's precisely why yung establishments like this go unnoticed. Kaya gusto natin na from the barangay level and the municipal level, alam na ng mayor kung anong nangyayari in his town. Diba? And by knowing that they are properly given the authority or the permits to operate, that's the only businesses that can operate. Para next time po, pag may nangyari sa situation na to, alam natin na anong nature ng business niya, was he given the permit, and if he has no permit, then he has no business doing any business in your town. For that po, I'm sorry po sa naging lapses ko. Pero sa mga darating na araw po, siguro pag hindi pa nakapag-comply, ipapasara ko na po yung... Thank you, Mr. Mayor. Salamat po. Mr. Chair, Yes, Congressman Arpo. may I ask some questions from the barangay captain concerned. Kapitan, kayo po nagsabi na meron pong business permit, yung pong junk shop na yan. Yes, Mr. Chair. Paano nyo po alam na meron siyang business permit samantalang sinasabi ng mayor ng munisipyo na yon ay wala? Sa barangay ko po yun, Mr. Chair, kasi... Teka, hindi mo ako sinasagot eh. Sagutin mo muna yung tanong ko bago ako magtatanong ulit. Ang trabaho mo ngayon dito ay sumagot po sa aking katanungan. So, paano mo nalaman na may business permit yung junk shop na yun, samantalang ang sinasabi ng iyong mayor ay wala pong business permit? Una po nag-apply siya, sa barangay ko lang po, Mr. Chair, sa barangay, nag-apply siya ng business permit. Nag-apply siya ng business permit? Yes, Mr. Chair. Meron bang jurisdiction ang barangay na mag-issue ng business permit? Barangay business permit po yan. Kumuha siya po sa aking barangay treasurer, Your Honor. Would you agree with that, Mr. Mayor? Barangay business clearance po. Barangay business permit. So po. So, Kapitan, kung nag-issue ka ng business permit sa junk shop na yon, pwede na ba siyang mag-operate sa pagkaalam mo? Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Bakit? Kasi po yung sa business permit, sa munisipyo wala pa po. Kaya nga. So, alam mo pala na hindi pwedeng mag-operate yung junk shop na yon na wala ng business permit na i-issue ng munisipyo. Yes, Mr. Chair. Pero bakit mo pinababayaan na mag-operate? Nasa jurisdiction mo yung junk shop na yon. Ang alam ko po kasi... Sagutin mo yung tanong ko. Umiiwas ka kagad eh. Ang tanong ko sa iyo, bakit mo pinapayagan na mag-operate yung isang junk shop samantalang wala pa, alam mo na kailangan may municipal business permit na issue. Nasa jurisdiction mo, porket binigyan mo ng barangay permit, pinababayaan mo na mag-operate. Alam mo na hindi dapat.
Ang alam ko Alam po, mo naman pala yung batas eh. Sa pagsasagot mo, nakikita ko po yun. Oh, bakit mo pinapayagan? Eh, alam mo pala na hindi pwede mag-operate na wala yung business permit ng munisipyo. O ano? Kanina, ang lakas-lakas ng boses mo sumagot eh. Ngayon, tinatanong ko sa iyo, ano ang karapatan mo na pumayag na mag-operate yung junk shop na yon? ang alam ko po, Ay, Mr. Chair, hindi yung alam mo pinaprocess na po. ang alam mo, yung batas. Dapat ang masunod. May karapatan ka ba o dapat mo hindi pag-operatein yung junk shop na yon? Kasi lumalabag ka na doon sa iyong jurisdiction eh. Ang kapitan. Eh alam mo pala na kailangan yung municipal business permit. Eh pero pinapayagan mo. Hindi po ba may problema ka na doon? Maski tanungin mo yung abogado ng kaibigan mo, may sabit ka, kapitan. Di ba? Maraming salamat, Mr. Chairman. Gusto ko lang ipaalam sa kapitan na medyo may diferensya yung kanyang ginagawa. Thank you, Congressman Ako. Yes, Congressman. Medyo ngayon wala naintindihan yung issue. Hindi ko siya masyado naintindihan kanina. So, Kapitan, kailan nagsimula yung construction dun? Kaninong panahon? Sino mayor? Si Mayor ba? Mayor Gonzales? Or kay Mayor Tumang yung nagsimula? Mayor Tumang po. Kay Mayor Tumang nagsimula. Okay, so gaano kalaki yung junk shop mo? Bali, ano po yun eh. May higit 100,000 square meters po yung nasa Takupan. Natanong na kanina yun, parang nadinig yun kanina. So, 100, 10 hectares. Almost 10 hectares po yun. a junk shop lang yun? Ang galing ayos junk shop. 10 hectares At tapos, sino may-ari nun? Mr. Alex Goong po. Ayun, at least okay. At sabi mo, Mayor, hindi ka nakakapasok doon? Noong una po, nakapasok po hanggang dun sa office na. Ngayon, when was the last time that you entered the premises? Today po, nagkaroon ng joint ocular inspection sa provincial government at saka yung municipality po. Napasok na po. Napasok po namin yung mga luxury building. Junk shop yun May mga luxury building po. At Ano naman po ng luxury buildings? parang 5-star hotel po. 5-star hotel. Kapitan, totoo ba yung sinasabi ni Mayor? Meron. May mga luxury building? Totoo ba yan? Yes or no? Yes or no? You're under oath, Nag-oath ka ba? Yes po. Sa Yepe. Ganda mong sagot. Ganda mong sagot. May mga luxury buildings sa tulad ng sinasabi ni Mayor. Pag sinagot mo hindi, si Mayor ang nagsisinungaling, siya ang pa-contempt namin. Kapag ikaw nagsinungaling, ikaw naman pa-contempt namin. So may mga luxury buildings ba doon? Wala po. Wala. So nagsisinungaling si Mayor. Bali, ano po, hindi na kung nasabi po ni Mayor namin na luxury. Ano po, residential, although hanggang 5 floor po kasi yung Akala ko junk shop yun. Apa. So kanina junk shop, ngayon luxury, parang 5th floor, ganyan. So ang junk shop mo, floor by floor. Ano mga dinadala mo sa junk shop mo? Ano po yung mga kalakal yung nakikita kong dinideliver po? So lahat ng floors na yun, doon mo nilalagay yung mga kalakal. Ano po, pero po doon sa building na residential niya, Pero may building doon at doon mo nilalagay yung mga nakukuha mo kalakal. hindi po, bali sa warehouse po, bali nandito yung building tapos yung mga warehouse nasa loob din po ng compound. Pero may mga building sa pinagawa si Mayor Tumang doon. Di ba? Yes or no? Yung may-ari po ng siya po yung nagpagawa. Yung may-ari ng business doon, Mr. Alex Goong. If I may, Oh yes, Mr. Chair. Kapitan, si Mr. Goong ba ay Pilipino? Filipino-Chinese po. Filipino-Chinese. Hindi Chinese-Chinese.
Yun po ang alam ko, Your Honor. Marunong mag-Tagalog? Marunong po, Mr. Chair. Magaling mag-Tagalog? Medyo may konting pagkabalit. Pero nakakadiretso po siyang mag-Tagalog, Mr. Chair. Saang farm lumaki? Si Mr. Guo. Yeah, pero ito, let this be a warning to you, Kapitan. Hindi kami rito. Ginagawa lang namin light yung discussion natin kasi ayaw naman nating magkaroon ng tensyon. Pero ito, paalala lang sa iyo. Sa pagtatanong ng mga kasamahan dito, meron kaming video ipapakita sa iyo. Sabihin mo sa akin kung junk shop yan o hindi. Ha? Nasa yung video. Can you show that video? Paninindigan mo na junk shop ito. Nang negosyo ni Alex Goong ay isang junk shop. Yes, Your Honor. Nakikita ko po kasi mga dumarating na mga dinideliver na kalakal. Anong dinideliver na kalakal doon? Mga plastic bottle, cartons, mga... Nakikita mo ha? Ayan, tinan mo nga sa akin, sabihin mo nga sa akin kung ito ay junk shop. Walang kadumi-dumi. Yan ba ang bagong junk shop ngayon dyan sa inyo? Mr. Chairman, I think this resource speaker is lying to his teeth. And in accordance to what we have seen, Mr. Chairman, Kapitan, ito nasa area mo to ha? Totoo to ha? Totoo to. So yung sinasabi mo, totoo to. So ngayon ikaw nagsisinungaling, sabi mo kanila junk shop. Pag junk shop kasi alam mo naman hindi pa takbakan, lahat, ganyan. So sabi mo walang ganito, tapos ngayon may makikita kami ganitong presentation. Alam mo, nakakasakit ka ng damdamin. Kasi you're lying under oath. And we don't want this to be a practice of all those resource speakers that we are inviting. We have to set the rules on this committee for us to parrot the truth of the issues that we are investigating. Nagkakaroon ka ng interference eh. Niloloko mo kami. So, bibigyan ka pa namin ng another chance. No? I don't know ako. Pwede ka pa namin bigyan ng another chance. Pero, ewan ko, si Chairman Akop at si Chairman Paduano, I think, is nasa Zoom siya ngayon. So, most likely, you have to tell us the truth and nothing but the truth of why hindi mo pinapapasok sila mayor doon. You are hiding something. Ano bang meron talaga sa loob? You tell us. Para makaiwas ka na sa mga pagkakasala na naganap doon. Sabihin mo na sa committee to ang lahat ng iyong nalalaman. Anong meron sa loob? Para ngayon makaligtas ka pa. Otherwise, I'm telling you, may kalalagyan ka mamaya, Chairman. Tell us, please. Yes, Your Honor. Nakakapasok po ako doon. Ang nakikita ko po talaga is yung mga kalakal na dinideliver nila doon. Tapos, pag pumasok... Aside sa kalakal, ano ba nakikita mo doon? Sino mga pumapasok? May mga Chinese personalities mo pumapasok doon? Meron ba mga empleyado? Marami ba empleyado pumapasok? Per hectare yan, ha? Ang pinag-uusapan natin dito. Huwag mo kami pinagbububalan dito ng mga kalakal lang pumapasok yan. Ano ba pumapasok doon sa area yun? 10 hectares. Maraming buildings. Magaganda. Di ba? Ano pa mga pumapasok ng mga empleyado doon? Ano po, yung... May pogo doon. Wala po, Your Honor. Maraming empleyado pumapasok. Dati po, nung ongoing construction po, Your Honor, marami po pumapasok mga Pilipino. And after that, ano pa? Nung nag-ooperate na? Ayun po, yung mga empleyado po na mga foreman, mga engineers po. Yung... Hindi nga, di ba? Gawa na siya eh. Junk shop yan eh. Kaya Oo. may engineer dyan. Nung ongoing construction po. Naiintindihan ko yung construction, di ba? Nagawa na yung building, nakita natin, ayos na eh. So, barangay mo yan. Ano nakikita mo mapapasok pa dyan sa barangay, sa mga buildings na yan? Yun po, Your Honor, yung mga kalakal lang po. Yung Alam mo, Mr. Chairman, this person is lying. Talagang he wants to hide something. Hindi pala yung kalakal ang pinapasok doon. Wala kang dumi. Wala kang nakita. Lilinis nga eh. So, pero may tinatago sa amin, Kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan.
Huwag mong panigan yung hindi Pilipino, ikaw naman. Napakaklaro eh. Hindi junk shop yan. Sa definition ng junk shop, ano ang junk shop sa'yo? Yung mga kalakal po ng ano, yung mga scrap. Ganun. Yung yes. Kalinis, junk shop yan, Kapitan? Meron po kasing portion doon sa area, doon sa mga warehouse Your Honor. Meron pong mga makina na ginigiling po yung ano, ginigiling nila yung mga plastic bottle. Ano po, Kapitan? Okay, sabihin na natin na meron siyang junk shop. Doon sa isang portion ng 10 hectares, meron siyang junk shop. Huwag mo lang i-discuss sa amin yan. Okay na yan. Yung ibang mga buildings na ginawa doon, anong ginagawa sa mga buildings na yon? Bali, ano po, yung ibang building, yung sa warehouse, doon po nilalagay yung mga dinideliver nila, mga cartons, mga... Kailangan, huwag na nga natin pag-usapan yung mga scrap. Yung mga nakukuha mga scrap nasa isang portion na sinasabi mong warehouse. Doon sa mga buildings na nakita, ano ang ginagawa sa mga building yan? Ikaw ang kapitan doon, dapat alam mo yun. Ano? Yan, yung mga building na yan, anong ginagawa dyan? Yun po yung building na nakikita po natin. Nandyan po yung opisina nila ngayon. Ganyan kalaki ng opisina na junk shop. 5 stories, junk shop. Huwag mo ako pinaglolo ko, kapitan, ha? Ano totoo? Anong ginagawa niyo dyan? Alam mo yan, kapitan ka, dapat alam mo anong ginagawa sa loob ng yan. Pakukulong ka namin dito, maniwala ka. Isa pa, ano talaga ang ginagawa ng mga tao dyan, yung mga pumapasok? Ang alam po... Ang alam mo, dapat alam mo dahil ikaw ang kapitan. Negosyo na dyan. Anong negosyo meron dyan? Aside from junk shop. 10 hectares. 1 hektarya para sa junk shop. 9 hectares. Anong ginagawa ng mga tao dyan? Bali, ano po, Your Honor, yung sa baba po kasi, ang alam ko, mga office ng secretary din yung sa taas po, Mr. Chairman, residential. itong taong to. Residential po ng ano, residential. Residential. Ni Mr. Alex Go. Residential. Opo. Isang building, residential ni Alex. Sa pag-inspection po namin kahapon, kasama ko sila, Mayor po, at saka yung sa PD, yung PD. Okay, kapitan, yung isang residential, okay? Sabihin na natin, isang residential to, 1 hektarya para kila Alex. Yung 8 hektarya, na meron pang mga ibang mga klaseng buildings, anong ginagawa doon? Anong meron doon? Magsabi ka na ng totoo. Chairman, para makaligtas ka sa problemang to, sasabihin namin sa'yo, makakasama ka dito. Ano meron doon sa 8 hektarya? 2 hektarya na binigay natin sa 1 hektarya ng junk shop, 1 hektarya sa bahay ni Alex, yung 8 hektarya, ano meron? Anong meron? Mga warehouse po yan, Your Honor. Warehouse po ni Mr. Goong. Mayor, ilan ang building sa nandun? Yes. Yung, Mr. Chair, yung pong isang building na 5-story, residential po yan. Okay. Ito pong nakikita natin sa big screen, yan po ay opisina yung nasa baba at may mga Kwarto-kwarto. meron pong mga room. Napasok mo na ba to, Mayor? Kahapon po yung